Kung kampanya ang pinag-uusapan, siguradong yamado si Jinky Pacquiao, en grande at siya parati ang highlight sa mga rally ng PCM. Habang ang mga bumabangga sa kanya na sina board member Eleonor Sagigit at Jose Villamor, aminadong walang perang panggastos sa kampanya at walang makinarya. Yung sinasabi niya, pag-aaralan niya, this is not the time. Hindi silid-aralan ang sangguniang panlalawigan because urgent matters has to be done. Nakikita ko na hindi siya cut out as a public servant. Hindi dapat ako mabother sa kung ano yung sasabihin nila. Basta ako, I'm willing to serve. Aduna ba siya tumong nga iyang panalipdan, atong mga pahandi, ang atong mga kabukiran, ang atong mga kadagatan, aduna ba siya tumong dito? Aduna ba siya tumong sa atong kaayuhan sa kadaghanan? Pero hindi ang makinarya ang basihan ng maraming taga-Sarangani sa pagpili ng kanilang bisi-gobernador, kundi ang kakayanan nitong pamunuan ang sangguniang panlalawigan. Politik nyo sa pagka-bisi-gobernador sa Sarangani? Ang serbisyo, tarong sa likay kwartahan mo na yung daog. Ang makatabang sa tanan, dili kay ako, nga butante ko sa tanang tao. Ang maayo mo dala sa Sarangani na ang dili kurakot. Madulang sa mga katawan din nga kanang kailangan na mo siya nga dapat ibutang na mo siya nga vice governor sa Sarangani pa. Pero kung pagbabasehan ang mga butante sa Sarangani, kalahati ng voting population nito ay mga IP na naiimpluwensyahan ng mga tribal leader. About 80% of the total population of Sarangani are IPs. The IPs are in the best position to dictate who will be the best. Dalawang babae, isang lalaki, nag-aagawan sa posisyon sa pagka-bisi-gobernador. Si Jinky, hindi ko nakikita yung puso niya sa pagiging public servant. Kining mga politiko, naadinha sila, dili mahawa, kay nakatanong naman sila, o kanipong mga kabus ng mga gustong magserbisyo sa katawhan, walay kaapuhan, maulaw, mahadlok. Pinasok ko ito, kailangan gawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ako nababother dun sa mga sinasabi niya or kung ano pa yung sabihin niya. Basta ako, nasa puso ko na sincere ako na gusto kong magserbisyo sa tao. Malayo pa ang botohan. Kanya-kanya muna silang panunuyo sa mga sarangan. 67,684 pesos kada buwan o 812,000 pesos kada taon ang sahod ng isang bisi-gobernador dito sa probinsya ng Sarangani. Pero hindi raw yan ang habol ng tatlong kumakandidato sa posisyon, kundi ang makapagsilbi at makapagpanday ng mga batas para sa ikabubuti ng nakararami. Pero sa pagpasok ni Jinky Pacquiao sa mundo ng politika, marami ang duda na tila gumagawa na ng dinastiya ang mga Pacquiao. Nagatukod sila og dinastiya. Sino pa raw ba sa mga Pacquiao ang papasok sa politika? Napaka-powerful na ng Pacquiao family ninyo. Mas mabuti para alam naman sa mga tao gustong-gusto nila eh. City Councilor, hindi ko po. Wala ko. Abangan ang sagot ng mga Pacquiao sa issue ng political dynasty sa huling bahagi ng Thrilla in Sarangani sa pagpapatuloy ng kampanya serye sa Biyernes.